Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo. At pag-usapan natin tong lumantad ng mga ex-Marines, 18. Sa kanila daw ay nagserbisyo bilang Marines sa Philippine Navy. Guys, ang tanong natin dito, maniniwala ba kayo dun sa mga akusasyon nila na sila ay nagdala ng halos 800 billion pesos sa mga politiko, dala na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Now, saan nagsimula, kung natatandaan nyo guys? Nagsimula yung maleta issue noong kay Orly Gutesa. Nilantad niya na nag-deliver daw siya ng mga maletang may pera kay Saldico. Tapos, nag-deliver din daw siya ng maletang pera kay Bongbong Marcos, malapit daw doon sa Malacanang, at saka kay Martin Romualdez. Okay, doon nag-umpisa. Now, ang daming issue na itong mga DDS sa DDS camp. Kung natatandaan nyo, merong kay sino nga to? Si anak ni Lawrence, si Leandro Liviste, tapos si Kiko Barzaga. So, yung mga issues na yon nawala na. So, kailangan nilang ibuhay, mag-destabilize ng gobyerno para yung tao mahikayat na mag-alkalsa. Kumbaga, gusto nila mag-alsa para pabagsakin ang gobyerno ni Marcos. By the way, guys, just want to let you know, yung video ko kahapon, supposed to be merong audio kaso hindi walang walang voice ko. Hindi ko marinig yung aking boses doon. So, uulitin lang natin 'to, okay? Okay, so panoorin natin yung balita galing mismo sa Net25. I think yung Net25 ay TV station nata ng Iglesia ni Cristo. Okay? So panoorin natin 'to, yung balita. And then ipapakita ko sa inyo tatlong mga information na makakapag sira ng kredibilidad ng kanilang akusasyon. Hindi ko nilalantad tong impormasyon na to dahil sinisiraan ko lang sila. Kasi ang aim natin dito, kung totoo man yung sa kanilang mga sinabi, okay? At yung mga pictures na ipapakita natin ay totoo, bakit merong mga pictures na mukhang AI edited? So mamaya papakita ko sa inyo. And then later on, ipapakita ko naman yung gaano kalaki yung 800 billion pesos. But ihahalimbawa natin sa isang video, not pesos, but yung $billion. Okay? At patungong 1 trillion. Okay? So panoorin natin to muna. Galing sa Net25. Yung araw nito, ang 18 dating sundalon mula sa Philippine Marines na ni dating Congressman Zaldico at sa kanilang trabaho sa dating mambabatas, kanilang tinukoy na sila ay naghatid ng pera sa ilang individual. Kasama na umano si Pangulong Jr. at si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaloob din po sa affidavit mga dating sundalo yung kanila pong personal nilang karanasan ng pagde-deliver ng umano'y male-maletang pera na aabot po sa 805 billion pesos. Kasama po yung naihatid sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte, sa Aguado Street sa Malacanang at sa bahay po nito sa Forbes Park. Samantala, idinadawit din ng mga dating sundalo ang ilang mga mambabatas, mga kongresista. Noon hinatiran din nila ng pera kapalit ang paglagda sa nooy isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa report ni Eden Santos.
Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Sige. Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa matinding korupsyon ng gobyerno. Halos trilyong pisong pondo ang umanapon sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Yan ay matapos ang matapang na sa publiko ng 18 na dating mga sunalins na kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., House Martin Romualdez at ang Bicol Party's Representative Zaldico bilang mastermind sa flood control scam. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Siya na mismo nagsabi na si Bongbong Marcos. Pero guys, wala silang inilabas na ibang prueba or evidence. Pinakita lang nila yung pictures na merong mga maleta, merong isang picture na yung pera naka-stack lang doon sa gilid at iba pa. Okay? Now, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi ka paniwala itong mga ex-18 Marines, okay? Na nagsisiwalat ng mali-malitang dineliver sa mga politiko, okay? So, punta tayo sa picture galing kay Attorney Wilfredo Garrido. So meron siyang pinost galing sa There's the Rub, okay? At isa o dalawa sa mga 18 ex-Marines, okay? Ay mukhang isa sa mga security o dalawang security escorts nitong si Sara Duterte. So kitang-kita mismo dito na magkahawig itong dalawa. At itong event na to ni Sara Duterte, pumunta ito sa, I don't know kung sa ibang bansa o sa dito lang sa Pilipinas, na kung titingnan mo parang pinagkakaguluhan, surrounded by security, pero maliit lang yung tao dito eh. So meron tayong mga netizens na talagang eagle eye. Kitang-kita nila yung mga pagkakahawig ng mga dalawa sa kanila na security detail or security personnel ni Sara Duterte. Isa yan. Ito pangalawa. Doon sa helicopter, mukhang pinalitan yung numero. Yan. So, meron ditong RP8811 at pinalitan ng RP8111. Hindi ko lang alam kung sino yung totoong pictures dito. Pwede mo na naman tong i-edit. Diba? Kung titignan mo yung 8 dito, parang hindi siya talaga 8. Parang nilagyan lang ng parang curve para maging 8. Dito, 1, 1, 1. Diba? So, sa picture na to, wala na. Ito pa. Madali lang tong palitan eh. Punta ka ng chat, GPT. Pwede mo siyang i-edit, di ba?
at lagyan ng maleta instead of this. Yung mga naka-plastic, naka-tray. O, di ba? O yan. O tapos mali yung dito. Tapos dito, mas sakto. So talagang edited yung kanilang pictures. O, di ba? O, punta tayo sa baba. Meron ako nakita dito. Ito yung nakakatawa. Yung nilagyan ng pera, stock ng pera, itong picture na to. Pero meron siyang takip ng kaserola. O, di ba? Ang dali-daling mag-edit. So, magluluto ka malapit doon sa sa pera. Tapos meron ditong taga-isip ng kung ilan yung pera, di ba? O yan. So, ano pa? Meron pa tayo nakita dito? Anyway, ito yung iba. Yan. Dali nang may edit niya ngayon. Di ba? Ano pa? Ito. Ang abogado ng mga 18 ex-Marines, okay, ay inilagay nila si former Senator and now Congressman Leila de Lima sa listahan na nakakuha ng maletang pera or money paper bag. I think maleta daw ang sinabi. At mismo itong si Attorney Levy Baligod ay hindi niya tinignan ng mabuti kasi kung iisipin mo si Ma'am Leila de Lima ay naging congressman lang last year, May 2025. So paano mo mabibigyan ng pera si Leila de Lima, 'di ba? Kakapasok niya lang sa Kongreso. Tapos ang sinasabi ng mga ex-Marines ginawa daw nila ito noong 2022 hanggang 2025. Kakapasok lang ni Ma'am Leila, di ba? O yan, isang sisira sa kanilang credibility. Di ba? Klarong-klaro. Now, gusto ko mong pakita sa inyo guys kung gaano kalaki ang isang pera kung ilalagay natin sa perspective ng isang bill, 100,000, million, billion, and trillion. Okay? Para at least malaman nyo kung gaano kalaki yung sinasabing pera na i-deliver nila. At sa tingin nyo ba, kaya nilang gawin yun? Ang pera, ilan lang sila, pero ang pera, kabundok. Grabe. Ito, pakita ko sa inyo sa YouTube. Para at least meron kayong meron tayong tinitignan na different pag-compare. Ito. So, guys, pwede ko niyong pumunta ng YouTube at hanapin niyo yung true scale of $1 billion and $1 trillion compared. So, gagamitin na lang natin instead of dollars, pesos. Okay? Ito, basahin natin. Play natin. Okay, kung makikita nyo, 1,000,000, 10 kilograms. Ganito kalaki yung actual na 1 million pesos, let's just say, okay? At 10 kilograms. So napakaraming pera. Tapos, imagine nyo, 800 billion pesos. Sige, play natin. That's 1 million.
Oh, yan. Kung natatandaan nyo, merong pictures na pinakita itong si Bryce Hernandez doon sa flood control. At yung pera ay mas maliit pa dyan. Doon sa itaas ng parang billiard table ata yun. Diba? So ito, 100 million. So, gaano karami ang pwedeng gamitin na maleta dito? Ano sa tingin nyo? 20? Or maybe more, right? O sige, play natin yung 1 billion. O yan. Okay, yan. Kitang-kita nyo yung 1 billion dollars. O change nyo lang sa pesos. Ganyan karami yung yung pera. At mapapaisip ka, gaano karami yung maleta? At paano ita-transport? Diba? Kailangan ba ng 18-wheeler truck? Okay. Pero syempre, magtataka ka, di ba? Paano nila na-transport? Tapos, yung sinasabi nila na merong 5 to 10 million sa paper bag, ang bigat-bigat ng pera eh. O sige. Okay, ganito kalaki yung 1 trillion dollars. So, cut mo lang, 800 billion. So, sa tingin nyo, kayang-kaya ba ng mga ex-marines itong kadambuhalang pera i-transport, ilagay sa maleta, sa paper bag, at ibigay sa mga politiko? So, tingin nyo, kayang-kaya ba nila? Siguro, hanggang ngayon, nagdi-deliver pa rin sila. And I think I heard na napakinggan ko galing kay Senator Ping ata, I'm not sure, but nabalitaan ko to kay Secretary Ronald Llamas na hindi kakayanin ng pagdi-deliver nila yung 800 billion pesos. At magdi-deliver pa rin sila hanggang matapos yung termino siguro ni Bongbong Marcos, so maybe hindi siguro. Ang pera, kung ito total daw, umaabot ng halos 13,000 tons, metric tons, something like that. So imagine yung kabigat na pera na dinadala nila. So doon pa lang, talagang iisipin mo na wala yung kanilang credibility. Hindi nagmamatch, AI generated yung mga pictures, tapos nasa listahan pa si Ma'am Leila de Lima, tapos yung napaka weird ng storya na pag-deliver ng maleta. Tapos yung ICC daw binigyan ng maleta galing kay Trillanes. So magtataka talaga. At para sa akin, wala silang credibility ilabas ito, mag-akusa. Kasi wala naman silang ibang prueba, yun lang yung prueba nila, pictures. Diba? Ang dali-dali ng mag-AI ngayon. So ano po sa tingin nyo? Kung meron pa kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panonood, and I'll see you sa susunod na video.